Okay, our next cheers. Cheers. One of the staple food from the Philippines, ensiladang ampalaya with salted egg. Nice. So group activity represented by Chef Jason. Group activity po namin. Ako po yung nasa inyo sa salad. Salad. Ensaladang ampalaya. Okay, time yan. Okay, so sir, saan po kayo sa Pilipinas? So kami ng Tarlac po. Tapos yung Ang enchilada ng ano to, is it from your place or in it? it's popular in Ilocanuhan po. So, you said it's mixed with salted eggs. Salted egg. In preparation for this one, how many minutes did you try to do it? Maybe 15 minutes, like that. 15 minutes siya. Presentation is quite nice. Ganda siya. So, paborito niya ako. Pila, kutsilyo. Okay. Let's do this. So nakaka-excite mo na yan sa main course ninyo ha. Manipis, eh. Sige na lang ulam. Like imbis na yung ginamit mo rin kanina, yung mahabang Holland, pwede mo rin ginanon sa ano yan. Ang ganda lalo. Very good job. Galing. Good job ka lang. Tingin ako siya. Very good. So mukhang wala silang mahabang comment ngayon mga judge natin. Yeah. Congratulations. You can also put it one kung gusto mo ng pwede mo rin. Oo, pwede. It's your choice to depende sa palat ng Kasi yung natural po talagang gawa niyan, wala po talagang sili. Ah. So pag nandun na sa Bicol, it depends na lang po sa tao siguro kung gusto nila spicy. Capsicum na naman yun. Sinook mo ba sa asin? Yung normal na traditional na ginagawa na sa Pilipino? Ginagawa ko muna po sa asin. Ah, okay. Piga. Sabay higa ng 3 times. Ah, okay. 3 times ko na siya ito Kasi mag-serve ako ng tilapia fried. Sarap eh. Ano yung nilagay mo on the top? Like, ano yung liquid na yun? Olive oil. Olive oil. Ah. sa salad lang talaga siya. Quality. Tapos may ano Ngayon, gagawin na ako sa asawa kong bago. So wala kang makikita ibang garnish no? Like, ako kasi tingin talaga ako nilalagay niya dito. Naglagay pa sila ng Salted egg lang. Bitin sa kamatis, naparami yung mga kailangan mo. basta Pilipino, no? Oo. Yeah. Sarap. So pwede pang fine dining. Pwede. Appetizing talaga siya. Naramdam na nga ako ngayon. Nagutom na. Na nagising. Ayun. Sarap siya. Okay, so congratulations. Yeah. Very good. Uy, parang kilala ko to ah. Ito ang kailangan ng beer. Totoo yan. Hard ka mo. Hard yan. Sabdan, order na. Tawag na. Ayun na may bar dito. Ha? Empty. O nga ano, lalayo pa tayo. May barangay pala dito. Sir, lapas na. Magkano ba? Sana. 50. 50 lang. Parang may radish. Ano po yan? White onion saka White or brown?
White po. White onion. White and red onion. White and red. Opo. Hindi brown. Okay. Ano pangalan ng dish mo? Cream dory kilawin po. Ang dami. Ceviche Social. Ceviche. Bali, prepare ko po ng 10 minutes. Bali, minarinate ko muna po yung fish. Salt, pepper, tsaka konting vinegar. Tapos, iniwa ko po siya. Tapos, tinimpla ko po siya ng salt, pepper, lemon. Then, nilagyan ko po ng dash ng truffle oil. Para Nagawa lang yung dish mo. Yung pinakamahirap. yung po, yung pag-marinate po. Kasi dapat po lalasa po yung yung vinegar sa fish. So, ilang minutes na ganun pinag-marinate? Nasa lang po, nasa 5 minutes. Ito yung mga dish na nakikita ko sa Atlantis. Hindi gawin. Meron sila dito sa Actually, hindi ko nagkakit. Pero may ibang Twist ka lang. Maasim sa may truffle. Oops. Would you consider, kasi traditional yung pag-serve mo na pati yung hiwa, traditional. Would you consider na kung mag-re-replate ka or mag-reorganize ka ng plate, on your take is hindi mo nasubukan yung hiwa na parang mala sashimi or something para mas naging kakaiba yung dating niya, creative na creative. Sa plate, sa presentation, pag pinlate mo siya, mas mag-plate mo siya. Like let's say for example yung French toast, di ba alam mo hiniwa mo na yung bread ng dalawang ganun. Paano kung hiwain mo ng pakib sa maliliit na gano'n tapos itutore mo gano'n. So, kailangan ko talaga. Ambisyoso pero diba? Kailangan matalas na knife. Ano naman yun kumbaga suggestion lang. Pero sushi chef. Katulad sa bayan nila, sa lugar nila, kaya yun ang pinapatupad dito. Kaya kung gawin natin parang sashimi yan, kumbaga i-twist mo na lang sa Japanese yun. Hindi, what I mean naman kasi tinanong ko lang kung willing siya na gawin yun kasi na-suggest. Pero no problem, walang problema. Kasi okay naman yung serve niya kasi traditional naman niya. Katulad yan sa lugar nila is Ilocano area. So more on that is gumagawa sila ng kilawin mo ano. Let's try it. Sige, congratulations. Hopefully parang ito. Masarap na. Pang-anak talaga yan. Yung shot ng hard. Sila muna. Yan talaga ang hinahanap pang pulutan. Just rin muna. Siya pa rin muna. Yan yung nakakasakab. Kailangan yung mapasigaw sila na alak pa. Yun. Karang nga. Asang platito man na gano'n. Let's have a try. Parang nagkakaroon ako ng interest. Kasi busog talaga ako. Kanina pa akong busog. But, Ang gano'n. mas okay yung kanina pa busog kaysa kanina pa gutom. Pero, matapang na yung Masarap siya. Sarap siya. Tapang na. Anong kulang? Masuka, no? Marami na siyang suka. Yung acidity. Alak ko, hindi ka nag-alak. Hindi. Marami na siyang suka. And Okay, then, okay siya talaga sa inyo man-serve kasi. dapat ano siya. More on Hindi mo naman ganyan pagka may... Kasi ang mga kalitong kilawin, Lalo na inisip mo manghang lang naman yan. talaga. Pero dapat pa Lagyan rin ng may sugar choice yung yun. ano. May May choice yung kunting sugar. sugar yan. tawag itong Brown. tester. Kung gusto niya ba ang hangin. Pwede po kasi gawa nung sa suka. So, dapat lang ganyan.
Opo, sa ref lang po siya. So mag-say na 24 hours. So, how about room 10? No po. Hindi po siya... Kasi mas masarap po siya pag malamig. Okay. Chill. Opo, chill po. Chill talaga siya. Although, kahit sabihin natin may suka siya, so kahit room 10, pero hindi naman masarap sa masisira. Serve mo talaga under the ice. Pero, kailangan mo lang talaga i-serve Serve mo na siya under the ano ice. siya. Okay. As is now. Hindi mo na... Typical, this is the beach, nakapataw sa... Ano lang siya, Sa ice. masyado lang siya na-empower ng ano, yung suka. Kaya marami na talaga sa Sarap sana. Sarap. So, sa akin lang din, suka. Overpower lang yung suka. Pero napakasarap. Sarap siya, pero suka lang. Lahat ng pwede. Malabo niya. Pero masarap sa ano to ha? Vodka. Kahit anong hard, sarap niyan. Whiskey, vodka, tequila. Sarap. Kahit ano. Sarap sa And vodka also, siya. suggestion lang, if you're going to serve na, kasi there are customers and then there are people who doesn't like na maanghang. So, mag-separate ka lang ng tawag ito, ng certain amount na kung sino gustong manghang or hindi. Para they also have a choice. Diba? Kasi if you're going to serve this one na manghang, may mga taong ayaw din. So, yun lang naman suggestion ko. Pero overall, okay lang siya. Ang comment ko lang talaga is the overpower na sa suka. Thank you. Main course. Ano yung pack bake? Opo. Pack pero hindi bet. So, individual task na po ito. Joke lang. May mga ganitong angle dito na Maganda nga. Magaling. Magaling. Naimas! Naimas! So, Yes, no, yes. Apo. So, importante yung mga picture videos. Masasampal din naman ako So, bisita talaga mga more on Luzon, no? Northern part. Kasi ano kasi kami, Davao, di ba? Ang ano ko lang sa nung nag-Manila kasi ako, dati hindi pa ako nag-culinary. Siguro mga way back, mga 20 years ago na. Nagpunta ako sa bahay ng pizza. Sige, may tumatawag niya. Amin po is more on gulay. So, yun po yung usually na... What province? Isabela po. Isabela. So, ito po yung parang na-inspire po ako na i-present. Buena araw. So ano yung meron sa chef? Anong meron sa Isabela na pakbet na ano yung kakaibang? Anong special siya? Special. Anong pinakaiba ng pakbet sa Cagayan Valley Yes. sa Ilocos Valley? Sa ano po, sa amin po is usually hindi po ginigisa yung yung pakbet. Sabay-sabayan sa Sabay-sabay lang po siya Palayo, tama? sa palayo. Parang Okay. Okay. Tapos pagkaluto po ng gulay, may ano po, inihaw na isda. Hindi na isda. So ano yung anong gamit mong pangpaalat? Ano po, bagoong. Bagoong, typical na bagoong or I mean Yung bagong isda po. isda. Kasi yung hilaw. usually yun po yung talagang ginagawa. yung nilaw ang gamit. Kasi hindi po katulad sa bantang ano lang, is ang ginagamit yung alamang. Yung luto na. Okay. Okay, So, bali, ang ginawa ko po is, yung ibang ingredients is sinotay ko lang tapos saka ko siya cleanan. Bali, yung ulo po ng ng hipon is tinusted ko muna. Saka ko siya pinakuluan konti para sa Stock. Lasa. Ano nga yung flavor na so yun na yung pinaka-protein niya. Shrimp stock. Okay. Yung, Tapos, after nun, sinet aside ko po. Tapos, nagkisa ko ng luya, bawang, sibuyas, kamatis. Baba. Hindi po, bali, sinutay ko Sakutsado lang muna. po siya. Tapos, gulay na. nung nag-liquid na po yung bali, na-melt na po siya. Bali, yung soup stock, tsaka yung blended ko po siya. Okay. Somehow translucent pero okay. Translucent lang eh.
Kasi gulay. So, yung gulay po, bali, blanch lang po siya. Linanch ko lang siya. Kung isang salang lang, ano na una sa ilalim na gulay? Ano po, ang usually is yung matigas. Matigas. Oo. Palambot ng palambot. Ay po. Bali, ang ginawa ko lang po is linanch ko lang po. Para hindi siya... Kasi pagka sabay-sabay po, halimbawa, maano po siya, yung kalabasa, halimbawa, Kalamsa. So, yun na. Okay, so ano masasabi ko ng mga judges sa presentation? Which is presentation is one of Bakit wala niyo sa night market? Galing yun, galing ng painting. pag night market ka. O kaya kahit sa mga Filipino restaurant, kay Kuya James. Okay, pwede. Dito sa Tapos pa lang kailangan. Dali. talaga ano. Yung waiting niya. Galing ng painting niya. Tinagalan mo ba ito ano? It reminds me of Kuya Restaurant. Oh. Doon sa kanila yung restaurant. Yung Filipino owned restaurant. Napakamahal doon. Malayo. Pero mas Upgrade talaga si Kuya. Yung Kuya na restaurant. Mahal. Kuya, no? Kuya. Pero quality Sa GMT yan, di ba? makikita mo, diskarte nila sa plating. Hindi, na ano ko yan, pero gusto ko nga rin puntahan yan. Mga sumikat sa kanila na dish, Oo. yung pineapple juice, basic lang ang concept. Masarap lahat siya, especially yung kuluhan nila. And then, ano tawag ito? Saba. Saan sa GMT ba din? Oh, may rice na yan. Nagre-reklamo. Galing na, ganda ng pagkakaplate mo. Pausay. Reklamo ka lang. Kasi last time nagre-reklamo walang rice. Ayan. Ngayon, mas. Ano Wala sa... kanin, kaya mo kaya. Unlimited rice tayo ngayon. May rice na yan ha. Okay. Pag wala kanin, kaya mo Allergy kaya. ako kasi dito. So, texture ng vegetable. Paano mo, binlanch mo ba yan? Opo. Blanching. Okay. So, the way he cooked the veggies, inano nga, binlanch niya. Wala. Yes, right? Yes. Number 1 siya, Jess. Gusto mo pa yun? Texture lahat ng gulay. Galing na lang, konting pihit na lang. Lahat ng priority yan, Pang pictorial. Hindi ko makita sa mga masasarap na pagkain dito na ginawa natin talagang mga talentadong mga estudyante. So, alam niyo na kung saan ha. So, alam nila kung paano. Yung ensilada na Paano yung palaya gawin ng talong. with salted egg. So, may idea na sila. Ito naman steam na sibas. At ito inabutan pero let's see. Ano meron dito? Mukha Parang palaya kasi wala kami lesson sa ground palaya. beef. Masasabi ko Imas na ayos. Sulit sa sarap. Kalahating sisi. Ang pinagkaiba ko kasi nito, dinaron lang sa apoy. Yung ginakdakan, inihaw. Ito, dinaron lang sa para magkaroon ng smoky flavor. Boiled siya muna. Binake ko muna kasi manok po siya eh. Kung pork po sana ang ginamit, pwedeng direct. I-boil muna, tapos direct. Sauce same din. Egg base. Anong name yan? Insarabasab, sir. Sarabasa. King, Ano? King? Sa? In. In? I-N. Insara. Basab. Insarabasa. Ano yung sabihin nun? Parang dinarang mo lang siya sa apoy. Salita niya yun, Insarabasa. Insarabasa. Okay. Ilocano, Insarabasa. Tinano. Okay. Meron? Meron. Tama. So yun Authentic talaga siya. Oh, sige. Bago sa Bago is parinig ko yun ha. Ayan yung magandahan dito sa regional specialties. May lumalabas na hindi natin alam. Hindi natin alam eh. Totoo na naman tayo. May kinakain na pala dun silang mga talakito. Hindi ko alam. Mga kung po kay Ilocanohan po yung Sa ano yun, sa kabilang side, yung mga kay-locos talaga. Insarabasa? Insarabasa. Particularly norte or sur.
May natutunan din ako sa inyo. Kinsa na basa. Ayan. Saan sa Anong meron dyan? Ito guys, so kinsa na basa. Mga Ilocano dyan. Comment na. Siyang sibuyas, lemon. Instead of pa utak po sana ng baboy ang gagamitin, ginamitan ko siya ng mayo. Bakit hindi na lang yun sa Ba't na lang hindi utak? bawal. Hindi, actually dito hindi bawal hindi bawal tayo mag-work. Depende yan sa students. Okay, so depende sa students. Depende yan sa ano. Kasi kaya dito meron kaming dito sa culinary, iba yung mga gamit namin. So meron kaming kanya-kanyang gamit. So yun yung purpose. Kasi dito pwede tayo mag-prepare ng any dish. Like for example, ano ba yun sa Igbo? Ordo ba yun? Ano ba yun? Yung hindi ko makain ng baka? Hindi. Hindu. Yung Hindu, di ba? Hindi sila pwede sa baka. So, pag meron kasi ako estudyante dati na may Hindu, na hindi talaga sila, hindi kami nagpe-prepare ng baka. The same as Muslim. So, pag may Muslim, hindi tayo pwede mag-pork. Pero, most of the time, talaga kami nagpapa-prepare ng pork dito. Depende yan sa ano ba yun, sa occasion or sa needs ng culinary arts. Like si Chef Juanito, so gusto niyang mag-present ng igado. Hindi pa naman ako nakatikim ng igado sa Pinas kasi wala namang igado sa amin. So nagluto siya ng igado. So may pork yun igado yun . So we allow. Pero mag-heads up kami na kailangan walang Muslim sa barista, walang Muslim, lahat walang Muslim. So, and then you are going to use only your utensils and tools. Pero may igado rin ng baka. Then, ako di ko alam kung may baka yun. May baka ba yung ginawa? Di ba meron kayo ng pork paklay? Pero masarap yung sisig. Hindi, sisig yung pang kasi may mga kaibigan ako. Sarap. Naimas. Matikman niya. Meron ka kasi hindi ko alam ng konti. Hindi mo nung kumakain ng marami. Marami pa sa likod? Dapat dinamihan. Bigyan mo ng rice. Bigyan mo ng rice kasi kailangan may rice yan. Ang gagawa mo naman. Yan yung na tumatak sa amin eh. Pero bakit dito? Kahit sa night market, ang dami nilang ginagawa na regional dish. Pero Hindi no? Napansin niyo rin sa night market? Inikot ko na yan eh. Sabi ko, kahit sa hindi sa night market, Filipino Night market. restaurant. Hindi ka makita masarap na pagkain. Yeah. Sarap pa nga yung tugtog. So masarap pa siya pag lagyan ng lemon Lugaw siya. lang, no? Lugaw. Hindi naman. Depende sa taste buds mo kung besak mo rin mga sa Ayos siya. Tama-tama. Ano yun? Insta? yung sarabasan. Insta. Kasi kailangan na, yung puti ko, parang gano'n din yung hatian natin kanina, no? Gano'n na lang kayo lahat. Hindi naman sigurado ng gamitin na yun. Much Tayo, better pa nga doon tayo mag-stay talaga na forward. totoo. Kaysa sinasabi mo lang. Sugarcoat tayo. Tapos kung i-review mo restaurant, ibigay mo ng 5, 1, 2.5, parang ganun. Kasi yun sila recommend na naman. Okay, you can start. Tingnan mo lang yung bumabalik na plato sa dishwash kung ano laman. Si Ibis Hotel, last time, nag-ano ko yan, pina-zero ko talaga. Sino? Si Ibis Hotel. Kasi pangit, oo. Sila naman sila ko so yun, nung Sige, steer ko lang. zero ko si Ibis, tumawag sila. Sabi niya, balik ka dito, magdala kayo ng 15 pesos, mo libre kayong lahat. Wala nang value yun. Walang bayad, tapos may 5 days stay sa hotel. Sabi ko, value yun. binibribe niyo ba ako? Walang value yun. Mareretract mo yan. Nasulat mo na yun. Oo, wala. Pero sabi nila, kailangan sa bakit sa lahat ng biscuit na gano'n na pili nila nito. Actually, ito po kasi yung kumbaga para sa akin special tsaka madali siyang lutuin. Staple food na kahit sino kayang lutuin. Depende na lang sa twist at tsaka sa paano mo i-plating. Kasi kahit isang lugar pwede siyang lutuin. So, kaya ito na lang yung ginagawa. Nilalagay mo yung order sa kabulo tapos tapa. Lipstick, Lipstick, Tagalog. Nagtatrabaho ka ba sa hotel? Oh, Nagtatrabaho ka sa hotel? sa ano po akong tatrabaho,
semi-fine dining. So, nakikita kasi sa every time may Filipino breakfast, yung presentation is just like that. Comment ko lang, nagdagan mo lang ng garnishing movement. Ayun lang. Pero all in all, your presentation is very nice. It's very appealing to the eyes. Yeah. Ang galing nga nung plating. Napaka- Water na extra rice. Napaka-social siya. Yes. For Filipino breakfast. Kasi Wala kung siya. tayo ng mata, umaga kailangan natin masarap yung pagkain. Yung mapapaw. So kung yun yung makita ko, I want to pay. So ano siya, parang inviting siya sa kakain. Pero one thing lang, may dapat may chop ano ka, dan yung nag-green. Yes po. Oo. Parang Parang ano lang, parang pang-display mo lang. Yun lang. Thinking mo lang yung pinakamalapit na materialis na makukontra na magmamatch kahit pa paano. Kung wala naman, it's fine. So ayun chef, may tanong din ako. Ano yung sa tingin mo mahirap na parte gawin dyan sa dish na ginawa mo? Diba? Pinakamahirap. Siguro pagpili po ng pagpili ng beef kasi mostly pagpili ng beef is kailangan mo talagang sipatin maigi kasi Anong pyesa ba yan? Anong pyesa ng beef? Topside. Topside. Malambot nga yan, topside eh. Kasi mostly ng mga tulad yan, yung mga mga baguhan pa, like me before, kung ano lang yung beef na mga available, yun yung kukunin mo. So minsan masasayang din kasi yung ginamit mong ay niluto mo kasi hindi mo rin magugustuhan matigas. So now, mas better kung tulad yan, may judge. Kailangan mo siyempre ibigay sa kanila yung best. Pipiliin mo yung best din na quality ng Thank you. Nasagot mo ng tama yung pinupunto ko. Okay naman ako. Thank you. So, anong meron dyan? simple lang po yung yung chef ang so marinate na lang muna. Kahit 30 minutes lang inabot. Hirapan ko na. Tapos salt, pepper, and Lemon soy sauce. lemon soy sauce po saka nilagyan ko ng konting oyster. Kung may gin pa lalo yan. Kung matigas yung baka ko, hindi na. Paborito ko talaga yung order yan. Okay, let's see. Okay naman yung ano mo, yung presentation mo. Tikman na yan. Kulang si Jubray. Black on this. Kontindihin pa na kailangan mga garnish, buhay. Ika sa tinapo pag naman ganda siya. Malupit. Manalo no? Talaga yung malalaman natin. Siyempre mga kapits, makakatikim din tayo kasi paborito ko to eh. Natin to. Pag wala akong mapili sa Filipino restaurant, biscuit. Lagi. Siguro lang magpapabantay siya. Oo, tsaka ano kasi natin yun. Tapa. Sanay tayo. Yun lang. Papaitan. Chef, kayo sa Pulutan house, papaitan sa kanin. Masarap na yung pulutan house kahit kaibigan ko yung nangyari sa kayong mga chef. Masarap ka na. Masarap ka na yung 15 value meal nila. 14 nga na. chicken. Araw-araw sa 14. Nagpera. Good job, well done. Congratulations, thank you. Thank you, chef. Thank you. Sabi ko. Masabi. Ay, mag-umpisa na ako magbukas. Wow. Wow. Sino yung vlogger na mataba? Si Ninong Rai? Ninong Rai ba yun? Ninong Rai. Okay. Galing mo. Galing. Ipon ako lang muna saglit sa aming marketing. Okay. So go ahead and let's start with Chef John. Good afternoon, Chef. I use kare-kare from my country sa Laguna from kare-kare dish.
use steak for the meat. Then the vegetable is eggplant, string beans, then pepside. Then for the sauce, I make peanut and I saute onion and onion and garlic. Then I use annatto oil for the food color and peanut sauce. Then rice flour. Presentation of the spice. Amazing. Amazing. Outside. Ito yung nagdala mo. Tapos yung bilog. Galing. Galing. So, kare-kare. Yes, sir. So, paano mo siya ginawa? Blanch lang yung bit niya? Same, ginisa ko po siya sa kanya ng garlic. Then, after that, sineparate ko po yun sa Anong pesa ba ito? sorry, sir. Anong pesa yung gamit mo sa beef? Steak. Steak? Ribeye. Ribeye? High class. High-end ribeye. Sushi lang. So, siya nakalagay. Sana ko nakakatingin na ribeye na kare-kare. So wala nang Diretso lang. diretso na pa, wala nang pakulo-kulo. Sabi, ito nga, Wagyu, pinakuluan, ginawa nila aga sa tali. Kasi ribeye na, pagkasita yung sauce, Simula yan, ano yan eh. Malambot So dapat naman talaga ganun ang kare-kare. Kasi napapakahirap pa talaga tayo sa kare-kare sa Pilipinas. Okay lang siya pag may budget ka, walang problema. Pwede sa budget. Kasi na yun. Afford natin mag-ribeye dito. Huwag lang i-risk. Sa Pinas, So ito, seasoned na siya kasi usually yung iba ginagawa separate. Separate yung bago. So yung ginawa mo, seasoned na siya. Ano na siya, mix na siya. Kaya ako patis ako dyan eh. Bawal sa bago. Yung specialty na... Sinuluto kasi nila yung bago. Baka dyan naman yung binakog eh. Kasi yung kare-kare, di ba? Matabang lang talaga yan siya. Ayan. Mani talaga yun. Mani lang talaga. Peanut based talaga. Dati, isipin mo, bakit kaya nakaiwalay pa yung bagoong, no? Pero mas masarap sa kare-kare. Pag ako kasi gumagawa ng kare-kare, nag-grind talaga ako ng mani. Sariling grind ng mani. Blend ko siya. Hindi masyadong blend. Pero Tsaka yung- ano lang, peanut butter. Kasi peanut butter, may ano na rin kasi siya eh. Kita ko sa ibang Filipino restaurant. Pwede naman, pero- consult ko Yung yung... ibang typical talaga, Prep peanut sila. lang talaga, biniblend. Tapos tubig. Yung stock galing sa pinaglagaan. Annatto lang. Yan. Masarap din yun. Dahil lang nilang mag-consistency na lang. Pero may gawa na sila na sauce. Maganda gumawa ng sariling mani. Takal na nila. Ganun yan si Chef Jan. Favorite siya. Kaya sila Chef Marlo dito, nagdadaldalan na si Chef Jan. Ganun yan. Pero pag tinanong mo naman is, ano yan? Ribeye. Nasa... Kasi Chef, may sauce pa daw. Kasi natin, Chef, tikman natin. Mix na na. Pag kumain na ako ng beef steak, Nalala ko ng ribeye. Lagi mo i-check yung peanut butter mo. May matamis na peanut butter na brand. May maalat-alat. alat na okay na. Yung sauce nyo. Most cases yung maalat-alat kasama sa pastry. Try natin. Sabi siya palang gusto mo, maalat to. Ay, yung maalat-alat na dinadaanan ng Di ba? Sarap, no? Sabi ang mani ay mas masarap pag dinadaanan. Kasama yung budget. Okay. Anong nauna? Itlog o manok? Hindi. So, unahin niyo. Anong lasa ng nila? Ano? Inihaw na itlog. Ito kasi naisama yung... May mani. Rice. Sarap siya. Yung beef natin, tender. Pero yung ano lang, yung sauce na Sauce. Medyo kumagat. Ano lang, seasoning check lang. Ano naman, technicality ng Starbucks.
Sa kanya lalagyan yung peanut butter, dapat tikman niya rin mo. Ayun nga, yung sabi mo. Kasi iba talaga yung peanut Sa brand butter. talaga, hindi ko rin masasabi. Hindi naman din gusto ng tao yun. Kaya mas maganda talaga, mayroon ka sarili. I mean, i-blend mo na lang. Lalo na dito, uso yung sale. Tsaka yung ano, yung, yung, Hinihiling pala siya, saucy. ay, ano mga sikli yung kumakusa siya? Abay, baratan mo na. Pinagmamalan ko. Isa akong lobo, isa. Kanina, isa siya Nag-beans po ako ng chicken breast. Sinuprito ko. Tapos nag-chop ko ako ng 2 blocks na garlic. Nalo ko sa egg po. Tapos sa minix. Hindi ka nagluluto kasi. Spring onion. Wala rin ang mga kare-kare. Tapos may tomatoes rin. Sa loob. Kabigat yung torta mo, loaded oh. Nakikip mo naman. Na hindi bumita. Hindi na. So, anong inspiration mo siya? Bakit Tokron ka na? Kasi kadalasan po kasi sa probinsya. Sa proburan lang pong meron. Anong province siya? Ano ba siya? Unbebesina. Tapos pwede ko, gusto ko try na dalhin yung Wari kahit simpleng ulam lang po pwede ko sa kanya. Pag pinaya mo sana yung ano. Yung ginamit ka ng Yan. kamyas. Kung Alam mo dadalhin, yan. Dito yung batch 1 namin, yung last year, ano siya, present siya ng, ano ba to, yung appetizer niya is, appetizer niya is, ano ba to, tilapia. Tapos sinimay-himay niya yung tilapia. Tapos ginawa niyang bola-bola. Fishbowl. Pwede naman. Fishbowl. Oh, fishbowl. Pwede naman. Pagtikim Traditional. namin. Sarap. Masarap yun. Sarap nga. Pagtikim namin. Pero walang buto Walang mga buto. Hindi ko alam kung paano. Walang tinik ka mo. Walang tinik yun. Hindi ko alam kung paano niya Nga parang kroketa na balls. Tapos di talaga namin alam na tilapia siya. So, nag-stand out siya sa isa sa mga judges na sa Emirates Catering judges namin dati. So, ayun. Bola-bola style siya. Pero Mas tilapia. masarap pa yung galunggong. Yan. Oo. Ginawang lumpiang Shanghai. Yes. So, Fish. ano pala yun? Sarsyadong isda. Yun pala. Yung sarsyadong isda, ginawa niyang bola-bola. Hindi alam ng judge. Ano to? Nung pagtikim niya, sarsyadong isda. Oh, sa atin, masarap yung sarsyado. So, Yung tikalaw. So, yun yung Ulamin kayo. Parang kang kumain ng main course. Pero ito, ano ba siya? Typical tour ng tanong siya? Or Torta mo na meron. Upgrade na itinigil. upgrade ba? Upgrade with chicken? May chicken daw. Basta. Sarap. Okay, so any comments from our honorable judges? Ensalada. For food presentation. Food presentations.